kayo paulit-ulit. Pero yung iyong speaker at yung kanyang mga kaalyado, kasama na po ang Justice Secretary, ay nagsasabi na makikipagtulungan sila. So parang baliwala pong salita ninyo. So kinakailangan isulat ninyo ang order ninyo sa inyong mga ahensya nang merong legal na basehan na kapag sila po ay sumuway, ayan po ay paglabag sa utos ng kanilang boss. Disobedience. Isang ground po yan para sa criminal prosecution dahil yan po isang form of graft. Attorney, yung pag-question sa public official, pag-criticize, pag-puna sa mga hakbang, healthy ba na hindi yan tanggapin at sasabihin paninira lang yan? Hindi. Dahil yan nga po yung importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Ang pinoprotektahan natin, hindi yung mga popular na mga salita, kundi yung mga hindi popular na salita. Dahil minsan, itong mga hindi popular na salita, yan ang solusyon sa ating mga problema. Malay nyo, baka ngayon ang maging solusyon natin. Bakit? Kapag talagang nawala sa ating Mindanao, nawala sa atin yung resource basket natin, baka magtino na ang ating mga leaders dito sa Luzon at sa Visayas. Pero ako nga po, kung talagang hihiwalay yung Mindanao, mag-a-apply ako ng citizenship sa Mindanao. Dahil sasabihin ko, adopted Dabawenyo naman ako di ba? So, wag niyong pagkait sa akin ng citizenship ng Mindanao. At doon ako titira doon sa parang Baguio ng Davao. Ano bang lugar yon? Yung meron ding maliit na tahanan doon si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yung parang may zigzag din, na malamig din ang temperatura. Doon ako titira sa Republic of Mindanao. Kayo, nakapili din ba kayo ang tirahan doon? Pero ako, dito na ako sa Davao Region talaga titira. Ang tanong ng ating mga kababayan, attorney, meron pa bang pag-asa na magkabate o magkasundo ang dalawang leader, PBBM at FPRRD? May reconciliation pa ba daw? Well, kung gugustuhin. Pero sa tingin ko, sa pangin ng mga Marcos, mukhang ayaw nila ngayon. Meron akong 3 suhestyon para talagang magkaroon ng reconciliation. Unang-una, isulat yung paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos in the form of a presidential issuance, a memorandum circular, an order to all executive offices na huwag makipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo miyembro at kapag sila'y nakipagtulungan, yan ay paglabag sa ating soberenya at jurisdiction. Now, mukhang pumapalag dahil nakakalalaki daw yan. Well, Mr. President, I'm sorry po kayo paulit-ulit. Pero yung iyong speaker at yung kanyang mga kaalyado, kasama na po ang Justice Secretary, ay nagsasabi na makikipagtulungan sila. So parang baliwala pong salita ninyo. So kinakailangan isulat ninyo ang order ninyo sa inyong mga ahensya nang merong legal na basehan na kapag sila po ay sumuway, ayan po ay paglabag sa utos ng kanilang boss. Disobedience. Isang ground po yan para sa criminal prosecution dahil yan po isang form of graft kung lantaran silang lalabag sa inyong utos. Wala pong masama doon. Dahil kung sincero naman po tayo sa pagsabi na talagang pangangalagaan natin at poprotektahan ng soberenya sa pamamagitan ng hindi pagkukooperate sa ICC, ganun din po yun. Kaya lang, merong legal na basehan na nakasulat. Dahil alam nyo naman sa hukuman at saka sa paglabag ng ating mga batas na umiiral sa mga taong gobyerno, kinakailangan meron kang nakasulat. Pangalawa, ang sabi ko nga, tuluyan ng ibasura ang pirma. Alam niyo yung pirma na yan, bagamat yung Senate Resolution number 6 ngayon ay tinatalakay sa Senado at sinasabi ng Kamara na susunod sila. Hello, pagod na po kami kay Speaker at mga ating mga congressmen na iba ang salita, iba ang gawain. Ilang beses na sila sinabing di na natutuloy ang pirma. Tuloy-tuloy naman po ang pirma. So wag niyo po kaming sisihin kung kami nagdududa sa kanilang mga motibasyon. At pangatlo po, mas maraming mga social occasion sa panig ng mag-asawang Marcos at yung mag-amang Duterte. Mukhang imposible po yan dahil mga partners, nandun ako Nandun po ako sa Chinese New Year celebration ng Chinese Embassy. Pero ako may kutob na ako na baka mamaya hindi matutuwa si FL pag ako'y nakita. So ako po'y umiwas na at umalis ng maaga. Pero matapos po ang talumpato ni VP Sara, na recorded, at bumabati siya ng Kung Hei Fat Choi sa ating mga Chinong mga kapatid, abay tinanong na media, Ma'am, FL, Lam, kamusta na po ang samahan ninyo ni VP Sara? Abay, nag-Lydia de Vega. Talaga naman pong tumakbo di umano ang ating FL. Although, hindi ko na po napanood yun kasi maaga pa lang umalis na ako dahil sabi ko, naku, kung ang Vice President inis na, baka ako isnabi dito, baka maging heartbroken ako forever dahil pinangangalagaan ko ang aming pagsamahan bilang magkumare. Alam nyo kasi yung aking dating Chief of Staff
as a spokesperson. Dating chief of staff din ni PBBM sa Senado na malapit din doon sa mag-asawa. No? So sabi ko, ayaw ko naman masira aming relasyon. Ayaw ko magbawian ng kandila na tinatawag. No? So umiwas na lang ako. No? Pero yun ang nalathala ngayon na nag-Lydia de Vega tumakbo at ayaw sagutin kung paanong relasyon nila. So, tingin nyo ba papayag ang LAM, papayag ang Speaker na magkaroon ng mga social occasion kasama ang mga Duterte para magkabate? Mukhang hindi po yan mangyayari sa lalong mabilis na panahon. So sa ngayon po, medyo malabo.